Kung nakikilala nyo ang taong ito, ay malalaman nyo na ang gobyerno natin ay wala sa ayos ng pagpapatakbo. Heto, panoorin nyo ang kanyang mga sinabi tungkol sa mga bagay na ito. Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya ng pinag-uusapan natin. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating. Magsimula tayo sa mga taong iluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan doon. Tama. Eh paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya na magmula noong 1950s. Sila-sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, Abia? Maghalal ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Ang kaso nga lang mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat. Hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga eh. Ako'y naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano-ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang-ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente yung sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya mababang kuryente. Nakalimutan. Walang nagmo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kusan sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan nating ma-educate ang botante. Pangatlo, ito yung inquiry in aid of legislation. Magkadikit itong dalawa. Kasi sa paggawa ng legislation, meron kang iniisip na maganda pero kulang sapagkat di mo nakikita yung technicality nun. Kaya minsan, tatawag sila ng resource person para mapunan yung pagkukulang ng iniisip niyang panukalang batas para ma-perfect niya hanggang sa mag-graduate siya into a law. Pagkatapos, ito yung constituent function. Dinadalaw-dalaw mo sila. Para sa ganun, meron ka ring direct na access sa kanila. Yung pala talagang hindi natutupad kasi magtanong ka. Nangyari po ba ito? Wala po. Ngayon, pupunta ka sa oversight, hindi pala nangyari. Nakumusta mo na sila? Nakaisip ka pa kung anong gagawin mo. Sa mga senador natin, may nakakagawa ba? Ang nangyayari ganito, hindi oversight eh. Hindi in aid of legislation. Exhibit A, Alice Go ng Bamban. Yes. Nagkaroon ng resolution in aid of legislation, sabi nila, tinutugis nila, pero yung subject matter is human trafficking, illegal detention, at saka torture. Na naganap di umano sa isang lugar sa Bamban. So kung mo yung mayor is Alice Go, pati si Alice Go na patawag. Pumunta rin ng mayor. Doon sa resolution, wala siyang pangalan doon. So bakit siya sinalang doon? At pinagtatanong, sino ang nanay? Alam mo, yung in aid of legislation, merong limitation yun. Dapat magkaroon ka muna ng legislative purpose na nakaabang na yung mga panukalang batas na gusto mong punan ko. Mas marami tayong problemang mas malalaki. Bakit yan ang inaatupag, hindi yung kuryente? Yun ang sinasabi ko nga sa iyo. Ginagamit nila yung investigation in aid of legislation pero walang legislative purpose. Pag walang legislative purpose, wala kang limitasyon. Oo. Kahit ano doon, itatanong mo, wala kang direction. Naging korte na nga eh. Sabi ng Korte Suprema, Congress is not a national prosecution service. Congress is not a court. O bakit ganyan ang ginagawa ninyo? O kagaya ng sinabi mo kanina, nakikita ng mga tao eh. Naging entertainment and so on and so forth. Yun kasi ang hilig. Bumababa ang presyo ng pagkain. Ay hindi. Bakit hindi mo padalhin sa piskal? Hindi natin kinakampiyan si Alice Go. Kung ano man ang kanyang nilabag na tuntunin, mga batas, nandyan ang NBI, nandyan ang CIDG. Imbestigahan ninyo, bahala na kayo. I-file ninyo sa korte. Kami ay kongreso. Ang daming aatupagin sa bansa natin kung eh. Ang dami nga atupagin. Isip-isipin mo, sabi ko nga sa umulan ng 30 minutes sa Kainta, yung mga sasakyan nila ipaparada na sa matataas na lugar na sapagkat yung ondoy talaga
naging traumatic na experience sa amin yun. Itong Karina, tingnan mo na naman nangyari. Ano ba nangyari sa flood control? Bakit ba ganyan Hindi nangyari? kasi entertainment yan. Eh. Hindi entertainment yan. Oo. Kasi maraming masasangkot dun eh. Bakit natin iimbestigahan ang sarili natin? Ito, isa pa to, mapupunta rin sa Senado o napunta na rin sa Senado, yung kay Pastor Kibuloy. Ano ang in aid of legislation dyan po? Yan ang sinasabi ko, bakit sila ang nag-imbestiga doon? Eh, nag-umpisa pa nga yun eh. Kung nakita mo, yung mga ipinresent nilang witness doon sa Senate investigation, nakamaska. Kung sa korte yun nangyari, pagagalitan ka ng korte, bakit ka? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Nagiging entertainment na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng maglitis, hindi ka korte. Hindi ka pwedeng mag-prosecute, hindi ka piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, Kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Bakit kayo yung nag-i-initiate ng pag-iimbestiga? Tingnan mo na lang yung pag-serve ng warrant of arrest. Bago ako naging congressman, trial lawyer din ako. Pag nag-serve ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghuhukay? Isang batalyon ba yung dadalhin mo? Masakit man tanggapin ang katotohanan hanggat ang Pilipino ay sarado ang pag-iisip sa mga nangyayari sa ating bansa na patuloy na naniniwala sa mga kandidatong hangarin lang ay kapangyarihan at magpakita lamang sa harap ng kamera na may ginagawa sila. Walang pagbabagong epekto yan sa ating lahat. Matuto tayong kumilatis ng tao kung ano ang magagawa nito sa ating bansa. Kung ako ang tatanungin palitan na lahat ng namumuno at magsimula tayo sa tunay na pagbabago na may hangaring mabago ang bansa. Pero hindi madaling gawin ang mga bagay na ito dahil isa na itong cancer na mahirap gamutin at baguhin ang pagpapatakbo nito. Kung paulit-ulit natin iluluklok ang mga kandidatong ito, sa tingin ninyo may magbabago pa ba sa ating bansa? Nasa taong bayan ang tunay na pagbabago at wala sa mga kandidatong ito na hindi na bago sa gobyernong ito. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong misteryo at may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.